Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pakikikamusta ho tayo doon sa naging preparasyon bago na i-transmit ito ang articles of impeachment na ngayon ay hawak na ho ng Senado para sa kanila namang disposition. Si Representative Antonio Tino nasa linya ng ating komunikasyon mula sa Acting Chairs Party List. Magandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program. Pagbati po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Bombo Radio Philippines. Hi, good morning Bombo Dennis. Good morning sa ating mga taga-subaybay at maraming salamat po sa pagkakataon to. Ano po ang inyong take, Representative Tino? Nakasabay pa doon sa paghahatid ng articles of impeachment yung kaguluhan dyan sa Senado. Meron pang putukan ng baril na umalingaw-ngaw at nagkaroon pa ng pagpapalit ng liderato bago po yun. So ano po ang take niyo dito? And sa palagay niyo, may epekto kaya dyan sa proseso ng impeachment, Representative Tino? Of course, maraming concern na doon sa development sa Senado. Una-muna, i-emphasize natin na makasaysayan yung pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. So, 257 ang final vote para ma-impeach siya. Nahigitan pa nito yung boto last year. At palagay natin, dahil yan sa mas natutukan ng Committee on Justice yung paglalahad at pagpapakita sa lahat, sa publiko, sa mga kasapi ng Kongreso na meron talagang matibay na batayan yung impeachment ng Vice President. Ngayon, as to yung development sa Senate, tingin ko in the end, sa dulo, ay kahit pa nagbago ang leadership sa Senate at kahit parang ang tingin natin mga pro-Duterte ang marami sa bumubuo sa majority, ay hindi pa rin papipigilan at patutuloy pa rin yung trial ng Vice President sa Senado. Dahil constitutional mandate yan. Hindi mababago ng mayorya ang mandato ng konstitusyon, ang atas ng konstitusyon, na buuin ng Senado ang kanilang sarili bilang impeachment court at tinigin yung articles of impeachment. Ngayon, kahit pa naman noon pa, ay alam na natin na ganyan ang komposisyon ng Senado. Na marami yung numbers, significant yung numbers ng pro-Duterte bloc. At lalabas at lalabas yan. And finally, ang naging timing ay ito nga, nung araw ng impeachment vote. Ang importante, matuloy ang hearing at doon talaga matalakay ng buo yung mga aligasyon at finally magkaroon ng partisipasyon ang Vice Presidente para magkaroon ng fair trial. Yun po ang importanteng dapat na mangyari. Okay, saan po natin may attribute, maliban dun sa mga nabanggit po na po ninyo kanina, yung pumalo sa 257 number of votes kumpara dun sa data last year, mukhang mas malaki po ito. Ano ho na ang nakikita nating mga rason and paano ho natin, ano ang take natin dito sa ganitong suporta ng inyo pong mga kasamahan dyan sa Kamara? Well, tingin ko nga dun sa kaibahan ng proseso ngayon. Nung nakaraan, nung previous Congress, fast track yung MODA. Diba? So, basta nakakuha ng sapat na bilang ng boto, tinransmit na kagad. Pero ngayon, alam natin, dumaan muna sa Committee on Justice Hearings at sa pamumuno ni Chairperson Luis Tro ay naipakita naman na sa publiko na fair yung proseso. Talagang nag-focus lang dun sa pag-determine ng probable cause. At isa-isang tinalakay yung mga articles at naipakita na may matibay na batayan yung bawat isa. Mula dun sa confidential fund, sa pagwaldas nito, dun sa undeclared wealth, dun sa
nangyaring bribery sa Department of Education at saka yung death threat. So nakita na merong mga matibay na batayan, lalo na yung confidential funds. Talagang meron ng disallowance ang COA para sa malaking bahagi nito, 448 billion. Tapos yung undeclared wealth, especially yung 6.7 billion total na lumabas at pumasok na pondo sa mga undeclared bank accounts ng Vice President. So napakalakas nun. Kaya mas madali na makakuha ng mas malaking bilang ng boto. Pangalawang punto, naipakita rin na hindi nga nagkatotoo yung banta o yung pagtingin ng marami ng ilan, yung pagtingin ng ilan na marami daw aatras, maraming pabaliktad na ang boto kumpara sa nakaraan. Hindi nga nangyari yon, mas marami pa nga ang nadagdag ngayon kumpara sa last time, no? So naipakita rin na medyo exaggerated yung takot sa magiging influence ng Vice President dahil frontrunner daw siya umano sa presidential race sa 2028. Mas nanaig yung pangangailangan na matuloy yung impeachment. Okay. Ang akin po katandem, si Bombo Jai Rahangayo, may katanungan din sa inyo. Bombo Jai? We want to know as well, Representative, totoo bang may simula na takutan para suportahan itong impeachment? Hindi po. Diretso lang na walang anumang sa karanasan namin at sa direktang karanasan ko ay walang panunuhol at wala ring pananakot. No? So kaya matagal na yung tindig namin na consistent na hindi nagbabago mula pa nung nakaraang kongreso na para tayo sa impeachment ng Vice President. No? Kung matatandaan nyo, ang ACT Teachers Party List through Representative Franz Castro, siya pa nga ang unang naglagtad ng issue ng pag-abuso sa confidential funds. No? So naging consistent tayo hanggang sa kasalukuyang kongreso. Mas sumaklaw na nga yung mga allegations laban sa Vice President. At sa buong panahon na yan, ay walang anumang suhol or pananakot na naranasan tayo. That's good to know, Representative. Ano po yung inyong mensahe ngayon sa mga senador? Ngayon natapos na nga kayo sa proseso sa Kamara. Well, tama po. Malinaw po ang mandato ng konstitusyon sa mababang kapulungan or sa House of Representatives ay naisagawa na ito, no? So yung sa pamamagitan ng pinagdaanang impeachment complaint, yung pagsusuri sa complaint through the Committee on Justice Hearings, and finally dun sa overwhelming vote ng mayorya nito para ma-impeach ang Vice Presidente. Ngayon ay it's now the turn of the Senate at malinaw din ang atas ng konstitusyon. Hindi kayo yung gagampan dito bilang mga ordinaryong senador kundi bilang isang impeachment court, no? At ang mga senador ay mga senator judges. So hinihingi dito na umasal bilang mga huwes, no? At maging bukas sa mga aligasyon na kailangan nilang dinigin at sa ebidensya ng bawat panig na malalahad sa proseso ng pagdinig dito. At yun lang ang hinihingi sa kanila, no, na in the end yung boto nila ay bumatay dun sa ebidensya, no, hindi sa politika. At yan po ang panawagan natin sa senator judges, no, dahil ang hinihingi ng taong bayan ay accountability, pagpapanagot. So kung malakas talaga ang ebidensya, dapat makonvict. Pero kung mapapakitang mahina, walang batayan, then dapat ma-acquit. No? So yun po ang ina-expect nating lahat, at di lang po ang Vice Presidente ang husgahan dito, pati yung mga senator judges. Dahil lahat po tayo nakabantay.
Bombo Dennis? Sige, maraming salamat po, Representative Tino, sa mga impormasyon ninyong binahagi ngayong umaga sa Bombo Network News. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tino. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.